Okay, talagang naging lutang na po ng lubusan itong si Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Alam niyo ba kung bakit, guys? Wala, inihulog niya yung kanyang sarili sa bangin. Kasi binulatlot niya mismo yung sekreto niya na kung saan ngayon ang daming mga Filipino at yung mga dating naglilingkod sa gobyerno ang binabatikos siya sa kanyang ginawa. So ngayon, ano yung ginawang kalutangan ni Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte? Kung matatandaan nga po ninyo, guys, itong si Inday umamin na yung unit team para sa kanya ay isang malaking kabulshitan. Na kumbaga, ang unit team para sa kanya ay isang tandem lang. Hindi niya sinapuso yung meaning ng unit team, sinapaan niya. Kumbaga, ang makikita natin dito, guys, na ginamit niya nga lang ang unit team para iboto siya ng mga loyalist. Gamit na gamit po ni Sara ang mga loyalista. Ginamit po nila si PBBM. Ngayon, si President Marcos na lang po ang nagbubuhat ng Uniteam kasi wala eh. Iniwan na siya ni Sara Duterte kasi nga yung tingin lang ni Sara Duterte sa Uniteam ay isa lamang pong tandem. Na ang layunin ay para mapanalo sila. Hanggang dun lang, and after nun, wala na. Kanya-kanya na. Kaya nga po, guys, binatikos ni Barry Gutierrez itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte kasi yun ang naging lutang siya dun eh. Yan yung nanggaling sa bibig niya. 'Di ba? Yan yung mismo nanggaling sa bibig niya na ibinulatlat niya na yung unit team para sa kanya is a tandem lang. And after nun, wala na, finish na. Ngayon, binatiko siya ni Barry Gutierrez. O ngayon, basahin natin. Ano yung sabi ni Barry Gutierrez? Ito muna, yung kay Inday muna. Ang sabi ni Inday, ang unit team was a tandem during election. We are not candidates anymore. So, siya na mismo yung naglagay ng tuldok na para sa kanya, ang unit team is a tandem lang talaga. Hanggang dun lang, tandem lang yun. After ng pagkapanalo, wala na. Kanya-kanya na. Yun yung gustong ipalabas ni Sara Duterte. Now, itong si Barry Gutierrez, nagkomento. Actually, susuportahan natin yung komento ni Barry Gutierrez dito. So, ang sabi niya, 2 punto lang. Una, gamitan lang at pambubudol ang kunyaring unit team noong eleksyon. Galaw trapo, hindi prinsipyo. So dito sa first part, medyo hindi ako uma-agree. Kasi itong si President Marcos, yung unit team, talagang pinanindigan niya yung pagkakaisa. Itong si Sara Duterte, hindi niya pinanindigan. Siya po yung nanggamit. So literal na sila po yung tapo. Or else, ang tinutukoy ni Barry Gutierrez dito, na ginamit lang ni Sara, itong mga loyalista, itong grupo ng unit team para manalo sa kampanya niya bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas. And after nun, wala na. Ekes na, churbabels na, bahala na, kanya-kanya na. Tapos na yung ano natin yung objective natin na manalo. After nun, wala na. Parang ganun. Now, ito yung maganda dito sa punto ni Barry Gutierrez. Pangalawa, kung wala naman palang totoong unit team, bakit nandyan pa siya sa Department of Education? Exactly. Diyan nga din ako nagtataka. 'Di ba? Nakikinabang, hindi naman nagtatrabaho. Kuha mo, napuntuhan mo, tumama ka, Barry Gutierrez. Alam nyo guys, kung paano natin nasabing hindi nagtatrabaho? Eto, tingnan nyo to ha. Tingnan nyo to. Nakikita nyo bang article na yan? If you will remember, may PISA. Diba? May PISA. Ano yung nakalagay dyan? Mathematics, out of 80, 75. See? Sa reading, out of 80, 75. See? Sa science, out of 80, 78 tayo. Tapos mayroong article na nakalabas na best performing yung Department of Education. Like, paano? 'Di ba? Paano naging best performing? Actually, search nga muna natin yung best performing na yan. Best performing agency. Tapos may nakalagay dyan, DepEd. Oh, tingnan nyo,
DepEd, most trusted government agency. DepEd, the most trusted government agency. And may nakalagay din dito na top performing din ang Department of Education. Top performing din ang Department of Education. Like, nanggagago ba kayo? Saan nyo nakuha yung datos na yan? Top performing pero yung trabaho ganito. Top performing pero yung trabaho ganito. O ano yan? Nagkaroon po kasi guys ng signing sa Kabalikat sa Pagtuturo Act na kung saan naglalayo na dagdagan ang allowance ng ating mga teacher. 'Di ba? From 5K ginawang 10,000. So yung author po nun guys, yung main proponents sila Franz Castro. Sila po yung main proponents. Yung nag-introduce ng bill sa Congress. And then, yung sponsor naman, sila Revilla, sila Zaldico, sila Romulo, sila Salceda. Okay, give the credits when the credit is due. Uulitin ko sa inyo. So, sila po yung sponsor. Na dapat, inimbitahan itong si Sara Duterte kasi, di ba, Department of Education Secretary siya. Sakop to ng DepEd na kanyang hinahawakan. Dapat nandoon siya. Nagbibigay siya ng best wishes. 'Di ba? Sumusuporta siya sa bill. Kaso guys, no comment na nga tapos no show pa ang nangyari. Kita nyo naman. No comment na nga, no show pa. So hindi ko malaman kung nagtatrabaho ba itong si VP. Nagtatrabaho ka ba, VP? Ha? I'm just asking. Kasi hindi talaga namin maramdaman. Ito pa. Kung nagtatrabaho ang ating VP, sana inayos na sana to yung Transpac na na-hostage po. Yung mga learning materials na up to this moment nandun lang po sa Transpac dahil nga po sa unsettled payments and due to the corruption. Bakit hindi mo gamitin yung powers mo? I am the Vice President and I am the Deputy Secretary of the Republic of the Philippines. Uutusan ko kayo na i-release nyo yan dahil kung hindi, may kalalagyan kayo. Ganun sana. Kaso wala. Diba? Kaya nga masasabi ko, tama si Barry Gutierrez. Bakit nandyan ka pa? Sumusweldo ka pero hindi ka naman nagtatrabaho? At ito pa guys, yung ghost students, yung anomalies sa DepEd, yung mga undocumented beneficiaries, di ba? Ghost students, yung binabayaran ng gobyerno pero hindi naman pala mga estudyante. Eme-eme lang. Hindi na pupunta sa mga estudyante yung pondo. Kasi guys, di ba kung matatandaan ninyo, itong GASPE. Kasi masyado nang full yung public school. So ngayon, nag-introduce yung GASPE na lumipat kayo sa private. Tutulungan namin kayo. So madaming mga bata ang lumipat sa private kasi sagot naman ng gobyerno. The problem here is wala naman talaga na mga student na may binabayaran ng gobyerno pero wala namang mga student, mga ghost beneficiaries. Tapos yung ibang mga totoong student, nagbabayad pa din, double payment. Binayaran na nga ng gobyerno sa tawag dito, sa private school. Tapos itong mga student na to, nagbabayad pa din sa private school. Ano yun? Kuntsabahan? Between the private and the Department of Education? Humigit 400 plus million ang budget po na nagastos dito. Ibalik nyo yun. Diba? Wala, binulatlat ni Sara Duterte ang kanyang sarili. Lutang nga. Tapos sinasabihan nyo na si Leni Robredo yung lutang. Si Leni Robredo nga, kahit hindi na Vice President ng bansang Pilipinas, nagpapatayo pa din siya ng mga classroom. Diba? Dumutulong sa mga students. Etong si Sara, pa-picture taking lang. Tama ba yon? Anyway, yun lamang po guys at it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.